Developing story po, sumuko ngayong gabi si dating Senador Bong Revilla na pinaaresto ng Sandigan Bayan kaugnay sa flood control scandal. Sa Facebook Live ngayong gabi, iginit ni Revilla na inosente siya. May live report si EJ Gomez. EJ. Atom, dumating ngayong gabi sa CIDG headquarters dito sa Camp Crame sa Quezon City si dating Senador Bong Revilla. Kasunod yan ng inilabas na arrest warrant laban sa kanya ngayong araw. 9:57 p.m. namataan natin ang pagdating ni Revilla. Ayon kay Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., kasama niya ang misis na si Cavite 2nd District Representative Lani Mercado at mga anak na sina Cavite 1st District Representative Jolo Revilla at Agimat Party List Representative Brian Revilla. Sa videong pinost sa social media ni Revilla pasado alas 9 ngayong gabi, naglabas siya ng sama ng loob sa inilabas na arrest warrant. Aniya, parang walang due process. Iginiit niya ring inosente siya at nananawagan ng panalangin. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Nakakalungkot po, parang wala yatang due process. Pero ganun pa man, haharapin ko to ng walang takot. At alam kong hindi ako papabayaan ng Diyos dahil wala po akong kasalanan dito. Pumunta dito sa Camp Crame together with his wife, tapos yung mga anak niya, then para mag-surrender. So nag-surrender sila, sumuko. Surrender sila. Oo. Ang pagpapaaresto kay Revilla ay sa bisa ng warrant ng Sandigan Bayan 3rd Division na siyang may hawak sa kanyang kasong malversation through falsification of public documents matapos ang raffle ng mga kaso ngayong araw. Non-bailable ang kaso. Co-accused ni Revilla ang mga dating opisyal at kawani ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office na sina Bryce Hernandez, JP Mendoza, RJ Dumasig, Emelita Huat, Juanita Mendoza at Christine Pineda. Naglabas na rin ng whole departure order laban sa 7. 4th Division naman ang hawak ng kasong graft laban kay Revilla. Inakusahan silang nagsabwatan para ilabas ang pondong pampagawa ng flood control project sa Purok 5 Barangay Bunsuran sa Pandi, Bulacan. Walang naitayong proyekto ng inspeksyonin ng lugar. Ayon sa ombudsman, nameke umano ng accomplishment report at billing document para sa paglalabas ng pera. Idinawit pa noon ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo si Revilla ng pangungumisyon ng 25% sa mga proyekto at hinatiran pangaraw si Revilla ng 125 million pesos na kickback sa bahay ng dating senador sa Cavite. Todo tanggi dyan noon si Revilla na tinawag ang aligasyon na imbento at political persecution. Sinisiraan lang daw siya para malihis sa totoong may sala. Atom, kanina ay merong mga barikada dito sa may kalsada nitong harap ng PNP CIDG pero inalis yan kanina ang pasado alas 10. Pagdating naman ng 10:30 p.m. ay meron tayong nakita nga pumasok na van na may laman na bed frame at kutsyon. Wala pang kumpirmasyon yan na i-confirm pa natin sa PNP CIDG pero posible na dito magpalipas ng gabi si dating Senador Bong Revilla. Yan muna ang latest mula rito sa Quezon City. Balik sa iyo, Atom. Maraming salamat, EJ Gomez.